Anong makukuha natin sa Japan and sa Korea? Sa ibang mga countries, di ba? Yung Japan, hindi sila natakot sumabay. Kumbaga, sinaga nila hanggang sa makuha nila yung panalo sa World Cup. Una muna, sinaga nilang mag-qualify. Then, nung na-qualify sila, then, tsaka sila nagdagdag ng foreign coaches, naturalized players, para dun sa term na transfer of technology. Alright. Nagsimula muna sila dun sa Japan, yung local league nila sa Japan na kung saan naglalaro si Kiefer, si Ray Parks, si Terdy. So, yung mga players na yun, yung Ravenna Brothers, si Ray Parks, at maging sa Korea, di ba, si Renz Abando, tsaka si RJ Abarrientos, yun mga Pilipino. So, bakit? Alam nila may makukuha sila sa mga Pilipino in terms of the guard play. Kasi karamihan ng Pilipino, gwardiya. So, hindi naman nila kukunin yan sila keeper kung hindi talaga magaling yan. Diba? So, nagsimula muna sila internally, locally, and then nag-translate yon. Hindi nakuha yun overnight, hindi nakuha yun ng 3 taon, hindi nakuha yun ng 4 na taon. Maraming taon ang inantay bago sila mag-qualify, and then bago sila manalo sa FIBA World Cup. Yung tinalo nila is may NBA player, yung kakampi ni Jordan Clarkson sa Utah, si Markkanen. Magaling na player si Markkanen. At alam nating malakas yung Finland. Contender din yun sa Eurobasket, tinalo ng Japan. So, another upset. Anong matututunan natin dun sa anong lessons yung pwede natin kunin sa Japan, sa Team Japan? Kasi, dun sa kagaya na may mga nagsasabi na wag na tayong mag-ano sa basketball kasi wala naman nangyari dahil pag nag-improve yung Pilipinas, mag-i-improve din yung mundo. Sa isang banda, tama yon. Pero, yung Japan ang nagpapatunay na mali yun. Tama yon usually. Kasi, ang sina-challenge nun is yung kung paano ka makakasabay sa trend sa international stage. In terms of basketball, ano yung trend ngayon sa basketball? International basketball, to be specific. Kasi totoo yun, mag-i-improve ka, yung international basketball, 3 steps o 4 steps ahead. So, paano ka makakasabay? Matagal na yun. So, tama yun. Diba? Kasi hindi naman sumuko yung Japan sinukuan ba ng Japan yun? Hindi, matagal sila nag-antay bago sila mag-qualify. And to think, Philippines versus Japan, tinatalo natin yung Japan. Pero, pagkalaban mo na Japan ngayon with Watanabe and Rui Hachimura, 2 NBA player yun Ngayon, nakakakaba ng kalaban yung Japan kasi tatalunin na yung Pilipinas pag Japan ang kalaban. So yun nakuha sa matagal na pagtsatsaga, matagal na pag-absorb ng knowledge, including the coaching. Kumbaga yung liga nila, local league nila is pinate nila sa international basketball, including the rules. FIBA rules ang ginagamit nila. 1. 2 is pinasosweldo nila ng maayos yung mga player. Kaya sila kumukuha ng ibang mga imports galing sa Pilipinas kasi alam nila may makukuha sila sa Pilipino. Kasi, di ba, modern basketball na tayo ngayon. Kasi dati, naintindihan ko naman yung logic na baka yung mga Pilipino o yung full-blooded Filipino is mawalan ng trabaho. Why? At kayo matatakot doon? Siguro dati, considering ang lakas ni Asi, ni Eric Meng. Pero ngayon, hindi ka na dapat matakot dahil may mga player na tayong import sa ibang lugar.
import na yung mga Filipino players natin sa ibang lugar at si Kai Soto nakarating na ng NBA Summer League. So pag nakarating si Kai Soto doon sa Summer League, it just goes to show na dapat mag-improve na rin yung ating local league. So yung pag-i-improve ng Japan sa local league nila, yun ang naging bunga na nag-qualify at nanalo sila sa World Cup. Ang daming disappointments noon sa qualifying tournament pa lang. Marami ng disappointment na ng Japan, tinatambakan, pero sumuko ba sila? Hindi. Ang Korea, di ba? Malakas sa Asia. Oh, malakas sa Asia yung Korea. Bakit ngayon? Wala. Oh. And tinalo na natin yung Korea last 2013, di ba? So bakit hindi na ulit? Ang nangyayari, tayo yung sa atin na uulit yung ano, di ba? 2 beses na tayong tinatalo ng Angola. 2 magkadikit. Dati 3, yung lamang 84-81, ngayon 70-80. So ibig sabihin, kaya nating sumabay. Ang problema lang is kailangan mag-improve yung PBA, kailangan mag-improve yung coaching, kailangan din mag-improve yung players. Hindi lang yung big man na tumitira. Hindi lang yung big man na may 3 points eh. Isa lang yun. Yung mga players ngayon, dapat yung mga players ngayon can move. Kahit big guy ka, can move laterally. May gwardiya ka na can take advantage of the mismatch. May ano ka na, may player, may gwardiya ka na mayroong accurate na 3-point shot. Ibig sabihin yung kasing layo ni Steph Curry tumira. May player na tayong dapat ngayon magaling sa 3 points. Kasi masyado nang complicated yung zone. Yung mga zone ang nakikita natin ngayon, masyado nang complicated, complex. At hindi lang 3-point shot. Dapat mapag-aralan din nila paano basagin yung zona. Paano basagin yung zona using the 2-point shot. Kasi may scout yun eh. Ang pang-counter mo sa zona long shot. Eh kung hindi pumapasok yung mas malayo, mas malaki ang accuracy ng tirang pumasok kapag ka mas malapit sa ring. So dapat makahanap din tayo ng paraan paano bumasag ng zone defense, paano ma-broke yung zone defense, not only using the 3-point shot, using yung mga plays para makakuha tayo ng inside 2 points. Di ba? Hindi lang 3-point shot yung pang-counter ng zona, ang zona is pwede rin counterin via 2-point shot. Hindi lang jump shot ang pang-kontra sa zona. May inside plays din na pangontra sa zona. So, dapat yun ang paulit-ulit na tinuturo, paulit-ulit na pinapractice. At saka yung pace ng laro. Yung pace ng laro ngayon, mas mabilis na. So, kailangan maka-adapt na tayo dun sa pace. I think si Kai Soto, okay naman yung kanyang half-court skills. Pero yung pass break skills niya, yung katawan niya, na hindi siya basta, kailangan yung player mag-improve din physically. Dapat may lumaki yung katawan niya para may panlaban siya sa bungguan. Kasi tingnan mo, yung si Karl Anthony Towns, binubuhat siya. Si John Mar, pag 2-6'10", hindi naman pwedeng si John Mar, pahardo, laging sumasabay sa 2-6'10" o 2-6'9". Paano niya ka-counterin yun? Outside shot. Outside shot. Ayun, defensively, ano naman ang dapat gawin ni Junmar? Yung lateral movement ni Junmar, kailangan ma-improve. Dapat mas lumakas ang tuhod ni Junmar para makamove siya laterally. So, yun yung mga bagay na kailangan gawin. Kasi ang may defensive versatility lang and offensive versatility lang si Japet, si Christian Standhardinger, di ba?
Tsaka dapat wag nang yun, kayo na nga yun eh. Dapat maging competitive yung PBA. Kasi kagaya ngayon, yung Bay Area, paghahandaan lang is Ginebra, San Miguel, Otok Intex. Yun lang tatlo na yun, posible nilang kalaban sa finals. Yung ibang team, parang team. Di ba? So lahat yung team sa PBA, dapat yun, competitive lahat. Dapat kahit nga Terra Firma lumalaban sa playoffs eh. Blackwater pumapasok sa championship at nananalo sa finals. Kasi ang PBA ngayon, Ginebra, SMB, Tokentex, yun eh. Di ba? Yung iba farm team kasi sister team, yun ang pangit. Hindi nabago yung ano eh. Kung gusto mag-improve, dapat mag-improve din yung PBA, including pasweldo, para walang umalis na player. Kasi pag o-opera nga ng mas malaki, natural, doon ka sa mas malaki. Eh, kung hindi ka naman ginagamit sa PBA, di sa iba na ako maglalaro. Doon, malaki na sweldo ko, magagamit pa ako. Mag-expand din yung rotation nyo. Kahit yung rain or shine, dapat lumalaban na rin sa championship yan kung gusto mag-improve yung basketball landscape sa Pilipinas. Locally. So, yun lang po.